Buksan po natin sa atin po mga Biblia, sa Lumang Tipan po, Ikalawang Mga Hari. Sa Ikalawang Mga Hari po, Kapitulo 17, versikulo 33. 2 Kings chapter 17, verse 33. Basahin po natin ng sabay-sabay, verse 33, 3 to 1. Sa gayon sila natakot sa Panginoon, subalit naglingkod din sa kanilang sarili mga Diyos, ayon sa paraan ng mga bansang pinagkunan sa kanila. Verse 41 din po, pwede, basahin din po natin ito ng sabay-sabay, 3 to 1. Kaya't habang mga bansang ito ay natatakot sa Panginoon, ay naglingkod din sila sa kanilang mga larawang inanyuan, gayon din ang kanilang mga anak at ang mga anak na kanilang mga anak, kung ano ang ginawa ng kanilang mga ninuno ay gayon ang ginawa nila hanggang sa araw na ito. Yung sa dalawang talata na atin pong binasa, atin pong makikita, may maganda at hindi po magandang nangyari. Ano po yun? Natakot sila sa Panginoon, pero kasabay po nito, nagtiwala din po sila sa ibang Panginoon. Ano po yun? Doble kara, hipokrito. So sa atin pong buhay Kristiyano, yung ganito pong klase po ng Kristiyano ay hindi po maganda sa harapan ng Panginoon. Tingnan po natin sa Biblia isang magandang halimbawa sa Apokalipsis po. Apokalipsis sa Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16. Mula chapter 2 na Apokalipsis hanggang chapter 3, narito po yung mga mensahe ng Diyos sa iba't ibang iglesia. Pero dito po sa mensahe ng Diyos para sa Laodicea, may kita po natin na ito po ay yung bagay na ayaw po ng Diyos. Kaya basahin po natin ito na sabay-sabay, verse 15 and 16, Apocalypse chapter 3, 3 to 1. Alam ko ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man, ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay susuka kita mula sa aking bibig. Ano pong sabi sa verse 16 sa last part? Isusuka kita mula sa aking bibig. Ibig sabihin, kinasusuklaman ng Diyos. Di ba po yung suka nakakadiri po yun? Ganon din po. Yung klase ng Kristiyano na malahininga, minsan sumusunod sa Diyos, minsan sumusunod sa ibang bagay, pinandidirhan po ng Diyos. Bakit po? Hindi kasi matukoy ng Diyos kung anong klase siya ng Kristiyano. Pag yung kalagayan maayos din yung Christian life. Pero sa oras ng kahirapan, kagibitan, maraming problema, sa iba nagtitiwala. Balik po tayo sa Ikalawang Mga Hari po, chapter 17. Lagyan po natin ito ng tanda para at least mabilis po natin itong mababalikan. Sa katunayan, bago po dumating, ito pong tagpo sa verse 33-41 natin pong binasa, ito po yung senaryo po nila. So, kagaya ng ating natutunan sa Bible Seminar, nung time na si Haring Solomon, hindi niya po naingatan yung kanyang puso at sumamba na rin sa mga Diyos-Diyosan, yung pinagbuklod na malakas na makapangyarihang bansa na Israel, ito po ay nahati sa dalawa. North Israel at South Judah. So North Israel po, meron po silang capital doon. Ito po yung lugar ng Samaria. Ang problema, dahil yung mga Israelita na nasa North Israel, patuloy silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano pong ginawa ng Diyos? Hinatulan po sila. Anong hinatulan po sana ng Diyos? Ginamit yung bansang Assyria para sila po ay sakupin. At bilang resulta, nung sinako po sila, ito po yung iba pong mga nangyari. Sa verse 24 po, pwede po, basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ang hari ng Assyria ay nagdala ng mga tao mula sa Babylonia, Kut, Iba, Hamat, at Separbaim, at inilagay sila sa mga bayan ng Samaria sa halip ng mga mamamayan ng Israel. Kung kanila inangkin ng Samaria at nanirahan sa mga lungsod na ito. Ano pong nangyari? Yung hari po ng Assyria, nagdala po siya ng iba't ibang lahi. Ang problema, ito pong iba't ibang lahi po na ito po yung mga sumasamba sa ibang Diyos. Anong resulta?
Yung mga Israelita po na sumasamba sa tunay na Diyos, naimpluwensyahan po sila. Kaya bilang resulta, sa bagay po na ito, yung Diyos po ay hindi po nalugod. Kaya ano pong ginawa po ng Diyos? Patuloy po silang pinarusahan. Verse 25 po, sabi dito, sa pasimula ng kanilang paninirahan doon, hindi sila natakot sa Panginoon, kaya't ang Panginoon ay nagsugo ng mga leon sa gitna nila at pinatay ang ilan sa kanila. Ibig sabihin po, patuloy po na sila ay pinaparusahan ng Diyos dahil hindi po sila natatakot sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi po nila sinusunod kung ano po yung nais ng Diyos. At hindi lang po dahil yung mga hindi naniniwala sa Diyos na narito, kahit po mismo yung mga Israelita, ganun po yung nangyayari. Kaya nga sa verse 33 at 41, makikita po natin, yung unang bahagi ng talata, natatakot sila sa Panginoon. Pero makikita po natin, kagaya sa verse 41, sa gitnang bahagi, ganyan din ang kanilang mga anak, sa unang bahagi po, kahit mga mabansang ito ay natakot sa Panginoon, ay naglingkod din sila sa kanilang mga larawang inanyuan. Bakit po? Sa tuwing meron po kahirapan, opo, naniniwala sila, merong Diyos na alam nila na siya po yung naglagay ng ganung mga paghihirap o paghatol po sa kanila. Pero, ano pong ginawa nila? Naniwala din po sila sa ibang mga Diyos na ililigtas po sila. Dito po ako gusto magtuon ng pansin sa oras po na ito. Kaya yung pamagat po ng sermon po na ito, buong pusong magtiwala sa Panginoon. Bilang Sangkristyano, dahil na po kayo mga kabataan, kayo po yung klase ng tao na mapupusok at sinasabi nga nila, mga may potensyal. Parang may potensyal, madidiskarte. So kasama po yun sa buhay. Ang problema, kung hindi po natin iisipin yung ating kalagayan bilang Sangkristyano, ito pong bagay po na ito po yung mananaig po sa atin. Yung pagiging madiskarte po natin na umaasa sa mundo. Paano umasa sa mundo? Kung ano yung daloy ng mundo, ganun din ako. Kung ano yung paraan ng mundo, ganun din yung gagawin ko. Kasi kailangan ko mabuhay. Kailangan ko makagraduate. Kailangan ko mabante sa buhay ko. So, yun po yung isa sa malaking kahirapan bilang isang Kristiyano na naligtas na nabubuhay sa mundo. Laging nakikita yung paraan ng mundo. Siyempre, dahil may likas tayo ng pagkamakasalanan, may chance na mahulog po tayo doon. Kaya ano pong sabi sa unang 1, chapter 2, verse 15? Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan, niya mga bagay na sa sanlibutan. Ang pag-ibig ng bayan, wala sinong umibig sa sanlibutan. Opo, kailangan nating mag-aral, kailangan nating gawin yung ibang ginagawa sa mundo para mabuhay. Pero, kung gagawin po natin ang lahat ng mga bagay na iyon, na magdudulot po ng hindi pagbibigay lugod po sa Diyos, ibang bagay na po yun. Yun po yung dapat po nating laging alalahanin sa atin pong sarili. Ito bang gagawin ko? Magiging kalugod-lugod ba rin ba sa Diyos? O hindi? Kung hindi po, bakit pa natin kailangan subukan? Pero kung mapagbigay lugod sa Diyos, bakit hindi? Ipurso po natin. Pero sa pagkakataon po na ito, mula po sa pamagat ng sermon, yun po yung gusto ko pagtuon na pansin. Yung magtiwala sa Panginoon. Kaya unang tanong ko po, bakit pa natin kailangan magtiwala sa Panginoon? Number 1 po na kailangan natin malaman, bakit natin kailangan magtiwala sa Panginoon? Kung paanong yung Diyos, siya yung ating Ama, siya yung ating magulang spiritually, siya po yung palagi mag-iingat po sa atin. Ibig sabihin, ano man yung kalagayan natin, ano man yung pinagdaraanan po natin, alam na alam niya po yun. Parang sa magulang, yung mga anak niya po, kahit piling ng anak, hindi alam na magulang yung kanya pinagdaraanan, hindi po totoo yun. Minsan, tahimik lang po yung mga magulang, nag-oobserba lang po sila. Bakit po? Para matuto po tayo sa buhay. Pero, pag alam nilang nasa oras na tayo ng panganib, kikilos at kikilos po yan. Ganon din naman po yung Diyos. Baka akala natin, pinapabaya lang tayo ng Diyos. Baka akala natin, hinaya lang tayo ng Diyos na magdusa. Hindi po totoo yun. Sa katunayan po, siya po yung palaging nag-iingat po sa atin. At isa sa magandang halimbawa po, yung kanyang instruction sa atin. Isa po sa instruction po niya, sa 2 Corinto chapter 1, verse 8 hanggang 9, sa katunayan, ito po yung bagay na natutunan ni Apostol Pablo nung siya po ay labis na naghihirap. Ito po ang 2 Corinto chapter 1, dito natin makikita
ni si Apostol Pablo, bagaman lagi niyang ipinapangaral ang ebanghelyo at pinagsusumikapan na magtayo ng maraming iglesia, ang dami niya pa rin pong kahirapan. Ganun po yung Christian life po natin. The more na ninanais po natin na mabuhay para sa Panginoon, the more po tayong mahihirapan at mahirapan. Kaya nga po, sa ganung pagkakataon, pwede nating isipin, okay. Kaya siguro ako marami nahihirapan kasi may plano yung Diyos sa akin. Kumbaga, yun po yung training po natin. Pero sa Apostol Pablo, sa karami-dami na kanya pong naranasan po, nakahirapan, ito po yung kanya napagtanto. Verse 8 hanggang 9, pwede po, basahin natin na sabay-sabay, 3-1. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapagitian na narasan namin sa Asya. Sapagkat laba kami nabigatan ng higit sa aming kaya, ano pat kami na wala na ng pag-asang mabuhay. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol ng kamatayan upang kami huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bubuhay sa mga patay. Ano pong sabi? Tunay na kami ay nawala na ng pag-asang mabuhay. Ibig sabihin, yung kalagayan po nila, mamamatay na po sila. Sobrang hirap. Pero, sa verse 9, ano pong sabi? Ito po yung kanyang natutunan sa kabila ng ganong sitwasyon. Tunay na namin na tinanggap na namin ang hatol na kamatayan upang kami huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos. Bakit po ito nasabi na Apostol Pablo? Kilala niyo po kasi yung Diyos. Sino po yung Diyos? Sabi sa Biblia, yung Diyos po, siya po yung bubuhay at pumapatay. Sa madaling salita, hawak niya po yung buhay natin. Ibig sabihin, anuman kalagayan po natin, meron po siyang kalooban. Kaya nga po sa atin pong buhay Kristyano, mga kapatid, sa tuwing nandito po tayo sa malaking kahirapan, ito po yung lagi nating alalahanin. Meron at meron po mag-iingat po sa atin. Sino po? Yung Diyos po yun. Ang problema po kasi minsan, sa ganitong klase ng sitwasyon, saan tayo nagtitiwala? Sa ibang tao. Sa tao tayo nagtitiwala. Ano pong sabi ng Diyos? Kahit siya mismo hindi siya nagtitiwala sa mga banal. Ibig sabihin nun mga tao po. Kasi po alam po niya, yung mga tao, mayroon pong ganong nature. Darating yung time na hindi po sila magiging tapat. Kaya sabi sa Bagong Tipan, bagaman yung tao ay hindi maging tapat, ako ay nananatiling tapat. Yun po yung Diyos na meron po tayo. Tapat po siya sa atin. Kaya nga po hindi natin dapat takbuhan yung mga best friend natin, yung pagkakaroon ng boyfriend, girlfriend. Hindi po sila yung takbuhan po natin. Sino po yung takbuhan po natin? Yung Diyos po. Yun po yung dapat laging isa-isip ng isang Kristyano. Bagaman, pansamantala, bibigyan tayo ng comfort ng ibang tao, pero gaano katagal? Ang worst pa po niyan, sa umpisa, nagtitiwala na tayo sa kanila, pero darating yung time, kapag may bagay silang nagawang pagkakamali, madidisappoint tayo. Yung Diyos po, hindi po ganon. Never niya tayo madidisappoint. Bakit po? Ganon po siya, katapat po sa atin. Isa po pong bagay, bakit natin kailangan pagtiwala ng Panginoon? Nabanggit ko na, yung Diyos po, lagi po siyang gumagawa para po sa ikabubuti natin. Roma po chapter 8. Roma po, Kapitulo 8, versikulo 28. Napakaganda po ng talata na ito, kaya sana lagi po ninyo itong maalala, especially bilang kabataan, kayo po lagi yung prone sa maraming paghihirap sa buhay. Bakit po? Kung gaano kalaki po yung pagnanais ninyo para sa Panginoon, for sure, napakaraming disappointment at kahirapan yung darating po sa inyo. Pero, kung yung pagtitiwala natin sa Panginoon, hindi tayo malulugmok, hindi tayo madidepress. Basahin pa natin ito na sabay-sabay, 3-1. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Napakaganda. At nalalaman natin na saan po? Sa lahat ng mga bagay. Ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. Sabi po, lahat ng mga bagay. Ibig sabihin po, pwede natin palaging isipin, number 1, bakit ba ito nangyayari sa akin? Panginoon, may kalooban ka po ba? Kung meron, ipag-pray natin sa Diyos na ipaunawa sa atin. Yun po yung right attitude kapag nasa kahirapan po tayo.
hindi mag-seek sa ibang tao. I-seek po sa Diyos kung ano po yung kanyang kalooban. Pero madalas po, sa ganitong case po, especially kapag newly saved, ipinapahintulot po ng Diyos yung maraming kahirapan po sa atin para saan po? Para mas maging kagamit-gamit tayo. Kawikaan po chapter 25. Kawikaan po chapter 25 sa verse 4 po. Kung nakita na po, pwede po, basahin niyo po ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya ano pong sabi? Ang dumi sa pila kayong alisin at ang panday para sa isang kasangkapan ay may gagamitin. Sa katunayan, ito pong kataga po na ito, same po dun sa sinabi po ni Job. Sa Job po chapter 23 verse 10, sabi niya po dito, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanya nasubok ay lalabas akong parang ginto. Sa ikalawang Timoteo, tayo po mga Kristyano, inalintulad po tayo sa kagamitan. May gawa sa luwad, kahoy, ginto, silver. Pero ano pong sabi ng Diyos, sino yung kanya mga ginagamit? Yung malilinis. Kaya kahit talented po tayo, pero kung marumi po tayo, huwag po nating asahan gagamitin po tayo ng Diyos. Sino po yung ginagamit ng Diyos? Kahit common sense po, diba? Sa bahay natin, halimbawa, sa pagtututbrush, yung toothbrush niyo po, pinanglinis ng inodoro, gagamitin niyo pa rin po? Kadiri na po yun, di ba? Baka kung ano na rin kumapit po doon, ang worst pa, minsan may buhok pa. Huwag na talaga. Ganun din naman po. Kahit napakaganda toothbrush pa na yun, kahit Colgate pa yun, kahit 1,000 pabili natin doon, hindi natin yung gagamitin. Sino po yung gagamitin po natin? Yung malinis po. Kaya gusto ko po itong sabihin kasi bilang sangkabataan, kung paanong marami tayong potential at kalakasan, mas malaki yung chance, mas marami yung chance natin na magamit palagi ng Panginoon. For example, Last Rosario Mission Trip. Ilan lang po ang mothers sa ka-fathers group doon? Actually, wala nga fathers group eh. Ilan lang yung mothers group? 3. Total, 6, nagpalitan lang sila. Sino the rest? Youth group, high school group. Kasi nga po, bilang sa kabataan, yun po yung strength po natin. Literal na kalakasan po natin. Ibig sabihin, yun po yung bagay na masagana sa atin. Walang sakit sa katawan, matibay yung immune system, ang daming energy. Kaya kahit gabi-gabi, ang ingay ng youth group, sumisigaw doon sa Rosario. Masabi mong taga-Ortigas, kasi walang taga doon na sumisigaw pag gabi. Kayong pala, nagtatakutan doon sa dilim. Ayun. Hindi nga sanay, taga-Ortigas nga. Ganun. So bakit ko yung sinasabi? Ganun po tayo. Di ba po? Dami nating energy, dami nating kalakasan. Anong kulang sa atin? Yung kalinisan. Di ba po yung isang bagay, halimbawa po sa kusina, kapag meron tayong laging ginagamit po na bagay para pangluto, ano pong kailangan nun para ma-maintain? Linisin, di ba? Napapansin niyo po ba pag Sunday, yung pinaglulutuan, parehas lang po ba sa last Sunday? Ano ba, niluto last Sunday, sinigang, lulutuin ngayon, munggo. Makikita ba kayong kangkong doon? Wala, di ba? Malinis po lagi. Ganon din naman po. The more na ginagamit at ginagamit po tayo, ibig sabihin, the more po yung paglilinis po sa atin ng Diyos. Ang problema, kapag kinuskus po ba sa inyo yung Scotch Brite, masakit, hindi. Masakit, di ba? So, ibig sabihin po, the more na ginagamit po tayo ng Diyos, the more niya tayong lilinisin. Pero, masakit. Mahirap. Kaya nga po kung hindi po natin alam, ito pong bagay po na ito, iiyak lang tayo na iyak, maglulukmok lang tayo. Parang di naman ako mahal ng Diyos. Parang sa akin lagi binabagsak, yung maraming kahirapan. Hindi po ganon. Minsan po kasi nagtitiwala tayo sa tao. Kaya yung isip natin, kala natin, ay oo, hindi ka mahal ng Diyos. Self-love, mahalin mo sarili mo. Di ba yan yung sinasabi ng mundo, self-love? Dahil di ka mahal ng iba, mahalin mo yung sarili mo. Makasariling pag-ibig. Yung Diyos po, hindi ganon. Bakit po? Ano pong sabi niya sa Biblia? Sa Roma din po. Kung paano yung anak niya, ibinigay niya po sa atin, hindi niya ba kayang ibigay yung ibang bagay sa atin? Kaya niya po. Para po sa Diyos, yung pinakamahalagang bagay po sa Kanya, si Jesus.
Pero dahil naibigay niya po sa atin si Jesus bilang pantubos ng ating mga kasalanan, sa ating Christian life, ganun din po. Higit niya pa po maibibigay po yung napakaraming bagay. Kaya nga po yung isang bagay, kung bakit po natin mas mapagkakatiwalaan po yung Diyos ng buong buo, kasi mahal niya po tayo. Juan po Kapitulo 3, tingnan po natin. Juan po Kapitulo 3, versikulo 16. Basahin po natin ito ng sabay-sabay po, 3, 2, 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin po, sobrang lawak. Para ma-imagine po natin kung gaano po ito kalawak, may binigay po na halimbawa. Sa awit po ng mga awit, tingnan po natin. Awit ng mga awit, chapter 8. Awit ng mga awit, chapter 8. Verse 6 po hanggang 7. Awit pa ng mga awit, chapter 8, verse 6 hanggang 7. Basahin po natin ito na sabay-sabay, 3, 2, 1. Ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong bisig, sapagkat ang pag-ibig ay kasing lakas tulad ng kamatayan, ang panibugho ay kasing bagsik na tulad ng libingan, ang mga liyab na iyon ay parang mga liyab ng apoy, isang apoy na lumalagablab. Hindi kayang patayin na maraming tubig ang pag-ibig, ni malulunod man ito ng mga baha, kung ihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutyaing lubusan. Hindi kayang patayin na maraming tubig ang pag-ibig, ni malulunod man ito ng mga baha. Ibig sabihin po, ganun po kalawak yung pag-ibig po ng Diyos. Ito po, bigyan ko po ng halimbawa. Kung sinasabi natin na yung mga taong malalapit sa atin, kagaya ng mga kaibigan natin, best friend natin, o sinumang tropa, o kung may boyfriend, girlfriend tayo, tatanungin ko po kayo, ganito po ba kalawak yung pag-ibig nila sa inyo? Kung hindi po, for sure, madidisappoint lang po kayo balang araw. Pero kung ganito po kalawak yung pag-ibig na namamahal po sa atin, which is yung Diyos, never po tayo madidisappoint. Sa halip, lagi po siyang gumagawa para sa atin pong ikabubuti. Kaya po mahalaga mga kapatid, na lagi nating inaalam kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kasi kung hindi po natin alam kung gaano tayo kamahal ng Diyos, hanapin natin pagmamahal ng ibang tao. Gusto ko po sabihin itong mga bagay na ito, kasi yun po yung naunawaan ko po sa pagbubulay-bulay, kapag pinagmamasan ko po, bakit ba nahuhulog yung mga Kristiyano sa boyfriend-girlfriend o sa impluwensya ng kanilang mga kaibigan? Nung pinag-isipan ko po ito, baka hindi po alam ng mga Kristiyano na yung pag-ibig na ibinibigay ng Diyos sa kanila, mas sigit pa kaysa sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya lagi po natin lalahanin mga kapatid, walang sino mang tao o anumang bagay yung makahihigit sa pag-ibig ng Diyos. Kaya para po sa bagay po na ito, yung pagtitiwala natin sa Diyos, 100% lagi na sa Kanya. Ibig sabihin, anumang mangyari sa ating pong buhay, mapagtsatsagaan natin. Anumang mangyari sa ating pong buhay, mauunawaan po natin na may kalooban po yung Diyos. Kaya anong hanapin natin? Yung church. Bakit po? Nasaan po ba yung Diyos? Nasa grupo ng mga banal. Kahit sa loob ng church, ako po bilang isang minister, kahit sino pong minister, pastor, evangelist, hindi po kami nagtitiwala 100% sa brothers and sisters. Bakit po? Normal po kayong tao. Kahit sa akin, sasabihin ko po, huwag kayong 100% na magtiwala. Kasi darating yung time, pwede ko kayo matisod. Kasi tao po ako. Minsan po kasi, dahil close yung fellowship, na-overwhelm sa maraming kaganapan sa loob ng church, yung distance natin between brothers and sisters, nawawala na. Ibig sabihin, no limit na.
Kaya ano nangyayari? Sobrang luwag natin sa mga kapatid. Anong resulta? Kapag mayroon silang ginawa na hindi maganda sa atin, nasasaktan tayo. Kaya nga may mga cases, ang babaw pakinggan, halimbawa, dahil lang sa pagkain, hindi na sila umattend ng church kasi hindi nagbigay yung isa, inubusan. Hindi na nag-attend sa church, hindi na nag-abide. Ang babaw po, di ba? Pero seryoso sila doon. Dahil sa pagkain, ayaw na nila mag-abide. Kasi hindi daw siya binagyan, inubusan daw siya. Kita niyo po nakakatawa, di ba? Ganun po pag nagtitiwala tayo sa tao. Hindi ko naman po sinasabing huwag kayong magtiwala sa brothers and sisters. Ang punto ko po, isipin po natin, meron pong dapat boundary. Alam po natin, merong hangganan yung bawat isa. Kasi kung hindi po natin malalaman yung bagay na yun, kapag dumating man sa time na may nagawa silang mali, kahit di nila sinasadya, mabilis tayo masaktan. Pero, kung meron tayong distansya, na alam natin, balang araw, pwede itong gawin ng kapatid na to, hindi tayo masasaktan. Salip, ano magiging heart natin? Okay. Kailangan ko ipag-pray si brother. Kailangan ko ipag-pray si sister. Talagang mahina pa rin siya sa bagay na ito. Ganun po. Gusto ko po siyang sabihin kasi I know, unti-unti, yung fellowship ng mga kapatid, especially sa high school, nabibuild ng nabibuild. Ayoko dumating sa point na dahil sa isang bagay na natisod kayo, mag-i-stop na po kayo sa pakikipag-fellowship at pag-abide. Sawang-sawa na po ako sa bagay na yun. Kasi po, nakita ko na po yun sa maraming brothers and sisters. Kaya ngayon, may chance po ako na ibahagi ito. Sana po alalahanin niyo po. Kung magtitiwala man kayo, 100%, sa Diyos lamang po. Sa mga kapatid, meron pong dapat limitasyon o boundary. Nang sa gayon, may magawa man sila, yung heart ninyo ready. Kaya, para po sa bagay na ito mga kapatid, I hope hindi man lahat maalala ninyo, pero pag-isipan po natin kung yung buhay ba natin, yung puso natin bilang isang Kristyano, buong puso na nagtitiwala sa Panginoon. Kung hindi po, please, pagbulay-bulayan niyo po ng higit yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Na hanggang ngayon, ilang buwan na tayo, ilang taon na tayo sa ating Christian life, kamusta po yung pag-iingat sa atin ng Diyos? Kaya nga po, the more na tumatagal po tayo sa ating Christian life, the more na nagiging malalim po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi the more po natin nakikita kung gaano niya tayo iniingatan sa araw-araw. Okay po? Kaya yun po mga kapatid sa high school, pakiusap. Kung iniisip ninyo na merong iba na tunay na magmamahal sa inyo, hindi po totoo yun. Yung tunay na magmamahal po sa inyo, isa lang, yung Diyos po. Then, sunod yung mga brothers and sisters sa loob ng church. Pero with limitation, with boundary po. Okay? Kaya, sana po hanggang sa muli pong bumalik yung araw ng pasok, ito po mga natutunan natin ng mga sermon during bakasyon, alalahanin po natin. Okay po? At for sure, yung Kristyano na talagang iniingatan yung salita ng Diyos, magiging matagumpay sa kanyang Christian life. Okay po? So hanggang dito na lang po mga kapatid. Salamat po.